So ayun mga kamaster, no, kompleto na yung ating mga gagamitin para sa bubuuin nating lithium iron phosphate na motorcycle battery, no. So ito yung box niya. Ang size nito is 5L dun sa motorcycle natin, no. 5L siya. So pwede ito sa sniper. So gagamitin ko ito para sa motor ko na TFX 150 mga kamaster, no. So nilagyan ko na ng wire, hininang ko na yan. At ito yung battery natin na LiPo4, Tipsan yung brand. Meron itong 6AH or 6000 mAh, no, at 3.2 volt bawat cell. So ayan, binalance ko na siya. Sa pagbabalance naman ito ay parallel nyo na yung positive at parallel nyo din sa negative. At hayaan nyo ng isang araw or mahigit pa para magbalance. So ito naman yung kanyang voltmeter. So dito ko ilalagay sa ibabaw yan. Bubutasin natin to. Ito naman yung kanyang active balancer, no. May kasama ng wire yan na 5. Ngayon check natin kung ilang volt meron siya, no. Nakaparallel yan. Lahat ng battery dapat same ng voltahe. So meron siyang 3.25 volt. Yan ang reading niya. So kalasin na natin, tapos sukatan natin isa-isa kung parehas ba sila lahat ng voltahe. Nga pala, ang size pala nitong battery na to mga kamaster, no, is 32700. Tipsan yung brand. Ngayon sukatin natin isa-isa yung bawat cell niya mga kamaster, na kung pantay yung voltahe niya. Bali, set kalahating araw ko yata to binabad na nakaparallel, no. So 3.25 volt, 3.25 volts, 3.25 volts at 3.25 volts. So ayan, pantay naman mga kamaster, no. So ngayon simbolin na natin. Sa pag-assemble nito mga kamaster, no, i-alternate lang natin yan, yung battery na yan. Kasi ang gagawin natin dito is 4 series, 1 parallel. So 4 is 1P, apat na 3.2 volts. So abot yan ng 13.1 something, mga ganun. So pagdikitin na natin yan, gamit lang tayo ng glue. Pagdikitin natin yung dalawang yan, tapos yung dalawa din. So apat yan na magkakadikit. So bago nyo pala idikit lahat, ilagay nyo muna siya sa box niya para magkasya, na malaman nyo kung kasya ba o hindi. Kasi hindi yan lapat eh. So kailangan nyo muna ilagay yung battery bago nyo lagyan ng glue para swak na sa loob. Yan, basta i-alternate nyo lang yung mga terminals nya, no. Magkatabi yung negative at positive kasi isi-series natin nga yan. So pag nasa loob na siya at lapat na siya sa loob, saka nyo siya i-glue para dumikit. Ilabas muna natin yan mga kamaster, no, para lagyan natin ng tabbing wire tsaka mga connection nya. So glue muna natin yan para hindi na maghiwalay. At yan mga kamaster, no, ilagay na nga natin yung kanyang mga tabbing wire para sa kanyang connection. Huwag nyo pala kalimutan lagyan ng washer bago nyo lagyan ng tabbing wire, baka kasi mag-loose pag di nyo nilagyan. May kasama naman yung nut at saka washer pag bumili kayo ng battery. Yung una kong nilagay, yan yung main negative natin. Tapos sa kabila nyan, sisiris natin papuntang positive to negative. Diyan naman yung magiging positive 1 natin. Ayan, mula dyan sa positive ng pangalawang cell, isisiris naman natin sa negative ng pangatlong cell, no. At yan yung magiging positive to natin. At dyan naman sa positive ng pangatlong cell natin, isisiris din natin dyan sa negative ng pang-apat na cell. At yan naman yung magiging positive 3 natin mga kamaster, no.
At ayan o mga kamaster, yung positive naman ng pang-apat na cell natin is yan naman yung magiging main positive natin sa connection, no. So lagyan din natin ng tabbing wire yan para dyan natin ihihinang yung mga wire nya, no. Huwag nyo rin palang kalimutan higpitan yung mga nut at saka screw nya, baka mag loose pag di nahigpitan. So ayan o, tapos na natin lagyan ng tabbing wire mga kamaster, no. So tetesterin na natin itong kanyang main negative at saka main positive, no, kung nakakakuha ba siya ng 13 volts. So ayan, nakakuha naman siya ng 13 volts. So okay na yan mga kamaster. Iwa-wiring na natin yung kanyang active balancer, no. So dito pala sa kanyang active balancer mga kamaster, no, unahin nyo pala lagi i-wiring yung negative na wire. Dito sa kanyang module may palatandaan naman dyan kung saan yung negative. Ayan yung negative nya. Kung saan yung negative, yan yung unang terminal nya. Yan yung pinaka main negative natin. So dyan natin i-wiring yung itim. Ayan, so yan yung negative na wire, no, yung sa tapat ng negative na symbol na yan. Yan yung unang terminal dyan. Yan yung main negative. So dyan natin ilalagay yung itim na wire kasi yan yung main negative nya. Yan. Tapos yung sumunod, yan na yung positive 1, positive 2, positive 3. Tapos yung last yung main positive nya mga kamaster, no. So yan yung main negative dyan na wire, dyan nakatapat sa una. Ayan o, yan inilagay ko na kasi yung mga wire dyan. So sundan nyo na lang. Una yung itim, yan yung main negative. Tapos positive 1 yung pangalawa, positive 2 yung pangatlo, positive 3 yung pang-apat, tsaka main positive yung huling wire mga kamaster. So kagaya nga ng sinabi ko mga kamaster, no, unahin natin pag wiring yung negative. Yan yung black na wire na yan. Diyan nilalagay natin yan sa main negative ng battery para hindi tayo malito sa pagwa-wiring. Tapos itong para sa positive 1 ng ating wire mga kamaster, no, dyan naman sa positive 1 ng battery dun sa pangalawang nilagyan natin yung tabbing wire sa pangalawang cell. Ayan, yan yung positive 1 ng ating balancer. Tapos sunod-sunod na yan mga kamaster, no. Yung pangatlong wire, yan naman yung ating positive 2. Ayan, dun yan sa tabbing wire ng pangatlong battery. Tapos yung positive 3, dyan naman yung pinakahuling tabbing wire ng ng pangatlong cell papuntang pang-apat na cell. So yan yung ating positive 3.
Tapos yung huling wire na natira mga kamaster, no, yun yung ating main positive. Doon natin to ilalagay sa ano, doon natin yan ilalagay sa main positive ng ating battery. So ayan, tapos na nating i-wiring mga kamaster, no. Ikabit na natin yung ating active balancer mga kamaster, no. Makikita nyo dyan na pag may ilaw na kulay pula o kulay green yata yung iba dyan, so ibig sabihin yan gumagana na yan. Ayan. So ngayon ayusin muna natin yung kanyang mga wire para hindi kalat-kalat mga kamaster, no. Balutan na rin natin ng ano, ng fiberglass tape. Ayan. So itong kanyang voltmeter mga kamaster, no, dito bubutasan natin yan dyan. Dito nga pala sa active balancer module ng mga master, no, may makikita kayong maliit na switch dyan. Minsan kasi pagdating sa inyo naka-off yan o kaya naka-on. So pagkakabit nyo ng active balancer doon sa binuo yung battery mga kamaster, no, huwag nyo kalimutan i-on yun para gumana. Malalaman nyo naman pag naka-on na yan at yung ilaw nga yun kulay green o kaya kulay pula. So yun pala tandaan nun para pag naka-on na siya. So itong kanyang negative at positive ng voltmeter mga kamaster, no, dyan na rin natin ilagay sa kanyang terminal dyan sa battery, sa battery box nya. Dyan na rin natin ilagay para maayos na pagkakalagay, hindi kalat-kalat. Tapos huling hinang na natin to mga kamaster, no, yung negative ng battery box tsaka positive i-connect lang natin dun sa main negative ng battery at saka main positive din ng battery. Yan, yung kulay black dyan sa main negative at saka yung kulay pula dyan din sa main positive.
So ayan, tapos na ating battery bank mga kamaster, no. So i-fix na natin, ilagay na natin sa kanyang box at i-secured na natin. Ayan. So may ilaw na yung ating active balancer, gumagana na yan. So i-glue natin yan sa loob, yan sa gilid natin ilagay. So ayan, naka-on na yung kanyang voltmeter mga kamaster, no. So meron siyang reading na 13.1 volt, 96% yung battery life. So check natin, i-reading natin, tester kung tama ba. So ayan, meron siyang 13 volt. So dun sa voltmeter niya 13.1, so malit lang diferensya, no. So ayan, i-fix na natin mga kamaster, no, at tapos na yan. So sa susunod pala na video niyan, i-set natin yung kanyang voltmeter kasi hindi pa nakaset yan eh. Sa susunod na video na lang yan mga kamaster, no. Para pala dun sa mga gustong magpagawa o magpa-assemble mga kamaster, no, pwede naman i-PM nyo lang ako, kaya comment kayo sa comment section. So dito na lang ating video mga kamaster, no. So sa mga gustong magpagawa, PM lang.